Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Kate na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang assassin na na-assign para patayin ang isang yakuza pero meron lamang siyang isang araw para malaman kung sino ang naglason sa kanya at nang sa gayon ay makapaghiganti siya bago siya mamatay. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Ang pelikula ay nagsisimula sa siksik ang lungsod ng Osaka, Japan. Isang truck na kulay pink ang dumadaan sa mga kalsada habang malakas ang pagtugtog ng isang Japanese pop song sa radyo. Sa loob ng truck na ito ay naroroon si Kate, isang mataas na bihasang babaeng mamamatay tao, at ang kanyang guro na si Varric na nagtuturo sa kanya para sa paparating na misyon. Naalala si Kate ng mga panganib na kanilang kinakaharap at pagkatapos nito, pinapunte siya ni Varric upang tapusin ang misyon. Dumaan si Kate patungo sa ilang mga bantay at inakting ang kanyang pagiging walang malay sa kanila ng sandali bago sila'y patayin sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos nito, pamwesto siya sa tuktok ng bubong upang magtira ng putok sa kanyang target, isang lalaking tinatawag na Kentaro. Ngunit nang makita ni Kate si Annie, ang anak ni Kentaro, na lumalabas ng kanyang sasakyan, nagkaroon siya ng masamang paggising. Dahil sa kanyang hindi gusto na isama ang mga bata sa kanyang mga gawain, hindi komportable si Kate sa sitwasyong ito. Gayunpaman, iniutos sa kanya na kunan ng putok ang target dahil malamang na makatakas ito sa lalong madaling panahon. Nang mapilitang gawin ito ni Kate, pinaputok niya ang baril at pinatay si Kentaro, na nagdulot ng pag-iyak ni Annie habang nasa tabi ng bangkay ng kanyang ama. Labis na naapektuhan si Kate sa pangyayaring ito, at may ilang sandali na ang nagdaan. Ngayon, nagjo-jogging si Kate sa lungsod ng Tokyo sa gitna ng gabi, ngunit napaiyak siya nang makita ang isang ina na kasama ang kanyang anak. Si Kate ay hindi na kayang harapin ang buhay ng isang mamamatay tao, kaya't pumunta siya kay Varric upang pag-usapan ang kanyang pagre-retiro. Nahihirapan si Varric sa pag-akalang magiging interesado si Kate sa isang normal na buhay, at sinasabi niyang babalik ito sa kanya pagkatapos ng ilang pagbisita sa Walmart. Sa anumang kaso, sinabi ni Kate na pagkatapos ng kanyang susunod na misyon, tapos na siya sa ganitong uri ng buhay. Sa kalaunan, nakilala ni Kate ang isang lalaki na nagngangalang Stephen sa bar, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga diskarteng pangligaw para makuha ang atensyon niya. Tilang-tila gumana ang mga taktik ni Stephen, at nagkaroon ng magaan na oras si Kate sa kanyang silid-tulugan. Gayunpaman, lumalabas na si Stephen ay isang profesional pala na pinagbayad si Kate pagkatapos ng kanilang serbisyo at pinatanggal sa kanyang bahay. Ngayon, oras na para mag-umpisa sa negosyo, kaya't si Kate ay nag-antibay sa tuktok ng bubong. Gayunpaman, habang nakatutok siya sa kanyang target, isang matandang lalaki na tinatawag na Kijima, tila't kinaharap niya ang ilang problema sa kanyang kalusugan na nagdulot sa kanya na magkamali sa pagputok. Tinabihan siyang huwag ituloy ang misyon, ngunit binaliwala niya ang mga tagubilin at binaril ang target nang ma-escort ito papasok sa kanyang sasakyan. Dahil dito, nahayag ang kanyang pagkakakilanlan at nagdulot ito ng magulong pagkakasunod-sunod ng pangyayari, kung saan kinailangan niyang agawin ang isang makintab na kotse para makatakas. Gayunpaman, muling nararanasan niya ang masakit na mga sintomas at nawawala ng kontrol sa sasakyan, na nauwi sa isang malupit na aksidente. Habang siya'y nawawala ng malay, naaalala ni Kate ang ilang alaala ng kanyang kabataan kasama si Varric, kabilang ang kanyang pagsasanay sa pag-a-assassinate. Matapos ang ilang oras, nagising siya sa isang ospital, at natutunan mula sa doktor na siya ay mayroong acute radiation syndrome. Hindi nauunawaan ni Kate kung paano ito nangyari dahil ang sanhi ng radiation ay sinasabing isang bihirang elemento na tinatawag na polonium-104. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmumuni-muni, napagtanto ni Kate na niloko siya ni Stephen sa pamamagitan ng pagdagdag ng sangkap na ito sa kanyang iniinom. Pinayuhan si Kate na magpahinga dahil mayroon lamang siyang isang araw na natitira, ngunit binalaan niya ang doktor na bigyan siya ng mga pampalakas para sa kanyang kondisyon. Sa bagong buhay na damdamin ng pagmamadali, hinanap ni Kate si Stephen na kasama ang kanyang kasintahan na si Kanako. Tinampal ni Kate si Stephen at binalaan na papatayin siya, ngunit ibinunyag ni Stephen na pinagkatiwalaan siya ni Kazuo Sato, na ang manager ng isang Yakuza clan. Lumuhad si Stephen at Kanako at namamanhik ng awa, kaya't nagpa siya si Kate na hindi sila papatayin. Siya'y nagbihis at nagayos sa kanilang banyo at humiling ng lemon drink, ngunit wala ito sa kanilang mga stock. Makaraan, siya'y nakipag-usap kay Varric tungkol sa nangyari sa kanya, at ipinahayag ni Varric na kasapi si Kijima sa pinakamalaking pamilya sa Tokyo. Natuklasan din niya na si Kentaro ay kapatid ni Kijima, kaya't ang buong pangyayaring ito ay maaaring simpleng plano ng paghihiganti.
Dahil may kaunting oras na lamang siyang mabubuhay, nagpasya siyang habulin si Sato at maghayganti sa kanya. Nilahad ni Varric na mahilig magtambay sa Black Lizard Club ang mga tauhan ni Sato, kaya't agad na kumilos si Kate. Sa club, nag-uusap ang mga tauhan ni Sato tungkol sa kamakailang atake kay Kijima matapos ang kanyang kahusayang performance, ngunit biglang dumating si Kate at pinatay ang isa sa mga lalaki. Hinamon niya si Sato at hinahanap ang motibasyon nito sa pagpapasusong sa kanya ng lason. Gayunpaman, sinabi lamang ni Sato na sumusunod lamang siya sa utos ng isang mas mataas na tao, kaya binaril siya ni Kate at binalaan ang kasamahan nito. Dumating ang mga tanod ng Yakuza, at nagresulta ito sa isang maingay na laban, kung saan pinatay ni Kate silang lahat ng brutal gamit ang baril at kutsilyo. Sa huli, isa pang nabuhay ay bumulgar na maaaring alam ni Annie ang sagot na hinahanap ni Kate. Tumungo siya sa isang club kung saan nagtatampok si Annie ng sayaw sa tugtuging bandmate na nagpapatugtog ng hardcore na rock music. Pagdating dito, napansin ni Kate si Annie, at pinabagsak ang kanyang mga bantay, pagkatapos ay dinala siya palayo. Si Annie ay nagtangkang tumakas, ngunit hinabol siya ni Kate at hinihimok na sagutin ang tungkol kay Kijima. Iniamin ni Annie na siya'y nakikipag-usap lamang kay Kijima sa pamamagitan ng isang tagapagdaloy ng mensahe na may pangalang Renji, kaya't pinautang ni Kate siyang tawagan ito. Labag sa kalooban, sumunod si Annie sa mga hiling ni Kate at kinausap si Renji. Dito, kinuha ni Kate ang telepono at sinabi kay Renji na kung gusto ni Kijima na makita si Annie, kailangan niyang makipagkita dito sa gitna ng pamilihan ng Murakawa sa loob ng 1 oras. Nanatili ang pangamba ni Annie kung darating ang kanyang tiyuhing si Kijima upang iligtas siya, ngunit kinuha pa rin siya ni Kate. Sa ngayon, nagtawag si Renji ng lahat ng kanyang mga tauhan upang tulungan siyang makuha si Annie, sapagkat hindi niya kayang payagan si Kijima na malaman tungkol sa pagdukot na ito. Siya'y nagtitiwala lalo na sa kanyang pinakamamahal na kaagapay, si Shinzo, na kanyang sinasabihan na si Annie ay kinakailangang hanapin. Ngayon, mas lumalala ang kalagayan ni Kate at ito'y ikinakasuka ni Annie. Gayunpaman, dala si Kate si Annie papasok sa banyo at isinasara ito roon, habang siya'y nag-aayos ng kanyang buhok. Dahil sa bagong hitsura, bumalik si Kate sa palengke at kumuha ng pagkain para sa kanyang sarili. Matapos ang ilang sandali, dumating si Shinzo at ang kanyang mga tauhan sa palengke at natagpuan si Kate. Ito ay humantong sa isang pagtatagpo kung saan si Kate ay nagbabanta na iiwan niya si Annie na mag-isa at mamatay kung hindi niya makikita si Kijima ng mabilis. Tulad ng inaasahan, nagsimula ang isang madugong at marahas na eksena ng laban, kung saan ginamit ni Kate ang kanyang kasanayan upang patayin ang bawat asasin na ipinadala sa kanya. Kahit na siya'y nagtagumpay na hindi mapatay, patuloy pa rin ang paglabo ng kanyang kalagayan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nakagawa si Annie na makatakas mula sa banyo at di inaasahang nagkasalubong sila ni Shinzo. Gayunpaman, ipinakita ni Shinzo ang kanyang tunay na kulay at itinuro ang kanyang baril kay Annie. Labis na naguluhan, tinanong ni Annie kung bakit siya tinraider ni Shinzo, ngunit sinagot siya nito ng pagtawag sa kanya ng half-raised girl. Sa kabutihang palad, dumating si Kate at pinatay ang lahat ng naruroon bago pa magtagumpay si Shinzo sa kanyang misyon. Nagpasya si Kate na iwanan na lamang si Annie dahil sa ngayon, kaunti pa lamang ang maitutulong nito sa kanya. Iniyangkin ni Annie na kayang tulungan si Kate, gayunpaman, dahil nais niyang mapatay si Kijima, na akala niyang siya ang may sala sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi handa si Kate na harapin ang napakalaking responsibilidad, ngunit siya'y biglang nag-collapse dahil sa kanyang kahinaan, kaya't hinihiling niya kay Annie na tulungan siyang mag-inject ng gamot. Dahil wala silang ibang mapuntahan, nagkasunduan ang mga babae na magtulungan upang talunin si Kijima. Tinabihan ni Annie ang kanilang mga kasamahan habang nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na hakbang na si Renji ay naninirahan sa isang malaking penthouse kasama ang kanyang nobyong si Jojima. Agad nagtrabaho ang mga babae nang ma-realize na si Renji lamang ang taong maaaring alam ang lokasyon ni Kijima. Pumasok si Annie sa penthouse sa pamamagitan ng pagganap ng isang damsel in distress. Si Jojima ay agad dinala sa kanya, at pumasok si Kate sa kanyang tahanan upang bantaan siya ng pinsalang kung hindi niya ibubunyag ang impormasyon tungkol kay Renji. Gayunpaman, si Jojima ay lumitaw na isang ekspertong sa sining ng martial arts na nagbigay kay Kate ng matinding laban. Silang dalawa ay nagkasangga ng laban hanggang sa kamatayan, ngunit brutal na napilitang magtagumpay si Kate. Si Annie ay sumubok na tumulong sa pamamagitan ng pagtutok ng baril kay Jojima, ngunit nagkamali siya at siya'y tumama kay Kate, kaya't siya'y nontog sa lupa. Sa kabutihang palad, bumangon si Annie at ibinaon ang isang bote sa ulo ni Jojima, na siyang nagdulot ng pagkabagsak nito ng tuluyan. Pagkatapos suriin ang bahay, natuklasan ng mga babae kung nasaan si Renji at tinunton nila ito.
Aga pang ipinadala ni Kate ang mga tauhan ni Renji pagkatapos na humihiling din ng impormasyon mula sa kanya. Tinabi ni Renji na sa wakas, kinumpirma sa kanya ni Kijima na nais nitong maging kasama ang kanyang pamilya pagkatapos ng isang mahabang pag-uusap. Nakita ni Annie ang senyales na ito, kaya't dinala niya si Kate sa dating tahanan ng pamilya kung saan nagtagal ang pamilya ni Kijima noong kanilang unang taon ng buhay. Bago magpatuloy, tumawag si Kate kay Varric para ipaalam sa kanya na magtatapos na siya sa kanyang misyon, ngunit ang paraan ng pagtangkang pagpigil ni Varric sa kanya ay nagdulot ng ilang katanungan. Sandali ring naging magkaibigan sina Kate at Annie habang sila'y naglalakbay patungo sa dating tahanan ng pamilya. Ikinwento ni Annie kung paano siya isang labag sa kautusan na anak at hindi nakaranas ng pagkikita sa kanyang ina. Ang mga babae ay sa wakas ay nakarating sa kanilang paruroonan at nagpa siya si Kate na pumasok mag-isa. Gusto ni Annie na sumama, ngunit ipinapaalala sa kanya ni Kate na siya ay bata pa rin, kaya dapat siyang manatili sa labas. Nandoon si Kijima nang dumating si Kate sa bahay, at wala siyang anumang reaksyon nang makita siya. Itinanong niya kung bakit siya nilagyan ng laso ni Kijima, at dito ay ipinakita ni Kijima na hindi siya interesado sa kanya sa lahat. Noon ay ipinakita niya sa kanya ang isang larawan na nagpapakita na si Varric ang utak sa likod ng lahat ng ito. Labis na nagulat si Kate sa pag-alam sa pagkakabingi, at saka natin nakita si Varric na nagpakita sa labas ng bahay. Sa kabila ng hayagang kabastusan ni Annie, sinusubukan pa rin niyang makipag-usap sa kanya. Habang sinusubukan ni Kate unawain ang pagtatrader ni Varric, natutunan na ni Annie ang katotohanan tungkol sa pagsasapantahan ni Kate sa kanyang ama noong nasa Osaka. Handa nang magbayad ng kanyang mga kasalanan si Kijima, at pinahihintulutan niya si Kate na barilin siya. Siya'y pumutok ng isang bala at pagkatapos ay tumakbo palabas ng bahay para sundan si Annie. Gayunpaman, si Annie, na noon ay na-brainwash na ni Varric, ay binaril si Kate bilang paghihiganti. Habang si Kate ay namamatay sa lupa, dinala ni Varric si Annie sa kanyang sasakyan at tumakas. Gayunpaman, nailigtas ni Kate ang pamamaril, naaalala ang mga aral niya sa mga survival kasama si Varric. Dito, natutunan natin na iniligtas pala ni Kate si Kijima, at nagbalik ng kabutihan si Kijima sa kanya sa pamamagitan ng pagbigay ng stimulants. Samantala, ipinakita na nagtutulungan si Varric at si Renji na siyang nag-utos ng pag-atake kay Kentaro. Ngayon, nagtutulungan sina Kate at Kijima upang iligtas si Annie mula sa mga masasamang tao, at ngayong pagkakataon, nagkaroon pa si Kate ng kanyang paboritong inumin na lemon para mag-refresh. Pumasok sina Kate, Kijima, at ang kanyang mga mamamatay tao sa headquarters ni Renji, at pinatay ang lahat ng mga gwardyang may assault rifles. Nagdesisyon si Varric na gamitin si Annie bilang bihag, at sa kanya ipinadala ang kanyang sariling squad upang atakihin si Kate at Kijima. Sumunod ang isang masalimuot na pagkakasunod-sunod, ngunit nailigtas ni Kate ang kanyang mga manlalaban, pati na rin si Kijima. Nang maubos na ang kanilang mga pagpipilian, nagdesisyon sina Varric at Renji na maghiwalay, ngunit nahuli si Renji ni Kijima at ang kanyang mga tauhan. Hinamon ni Kijima si Renji sa isang laban ng espada, ngunit pinagtawanan siya ni Renji dahil sa kanyang katandaan. Bagamat dito, tinuhag ni Kijima si Renji sa laban at mabilis na pinatay. Pagkatapos, pinalaya ni Kate ang isang bomba sa mga tauhan ni Varric, ngunit napunta siya sa isang engkwentro kung saan siya ay lubos na nasaktan. Nakayang patayin niya ang lahat ng nasa kanyang daan, at saka siya humarap kay Varric. Tinubukan din niyang humingi ng paumanhin kay Annie, ngunit binabaliwala ni Varric ang kanyang mga pagsisikap. Narating naman ni Kijima at ang kanyang mga tauhan ang eksena, ngunit pinatigil niya muna ang kanyang mga tauhan. Nagbarilan si Kate at si Varric, at pareho silang nasugatan, na nagbigay daan kay Annie na makatakas. Nagkaroon ng huling salita si Kate kay Varric, at naglaan ng kanyang huling sandali kasama si Annie. Kawakas, ngumiti siya para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, at yumao sa mga bisig ni Annie. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.